kanina. Our scripture reading also serves as our sermon text para sa ating Lord Supper service ngayon. So John chapter 3 verses 13 to 18, and I'll be reading it from the Filipino Standard Version. O sinasabi ng ating Panginoon. Walang sino mang nakakit sa langit maliban sa Kanya na bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganoon din kailangang maitaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya pinagkaloob niya Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang sanlibutan. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana ang lahat po na nandirito ngayon ay mapagpala ng mga talata ngayon. Tayo po ay manalangin. Let's ask the Lord for guidance as we journey through the text. So let's pray. Aming pong dakilang Diyos at mabuting Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa mga talatang ito na nakahain sa aming harapan. Tulungan po ang bawat isa sa amin na muling tingnan ka at tingnan ng iyong anak na aming Haring Pastol, aming Panginoong Jesus. Bilang aming Panginoong pagtanaw sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at bilang aming Panginoong pasasalamat sa aming kaligtasan. At ngayon ito ay pagdiriwang namin by way of the Lord's Supper. Sana po sa pamamagitan ng mga talatang ito ay mahanda ang aming puso ng may kagalakan na tanggapin ang iyong salita at makibahagi sa banal na hapunan ng aming Panginoon sa Kristo. Ilayin po kami sa kahit anong kaabalahan ng diwa and distractions, Panginoon. Help us to focus on who you are in the things that you have done through Jesus Christ our Lord. Sana makinabang ang lahat ng tupa, Panginoon, kaya pag-ingatan mo po nawa ako sa kahit anong klase ng kamalian para walang bahid at masustansyang pagkain ng iyong salita na makain po ng mga minamahal mo sa iyong tawag. At nawa, Panginoon, paalala mo sa akin parati na kahit ako ang mga ngalan ngayon ng mga bagay na aming makukuha mula sa mga talata ay pangangailangan ko rin. Sana kami ay sama-samang tumagot at ang putil, Panginoon, ang binhi ng salita na may tatalim sa amin ngayon ay sana magbuwan ng gusto para sa iyong ikalulugan na. Nawa po, muli mo pong pakilusin ang iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang iyong dakilang anak. Maraming salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. We're taking a break sa ating current series sa 1 Corinthians in order to look at the text that we're looking at this morning bilang paghahanda natin sa ating pagdaraos ng ating banal na hapunan. It's a blessing from the Lord for us to be able to come together as a church, not only to worship, but put in as a part of our worship the celebration of the Lord's table. Ito ay in-institute ng ating Panginoong Jesucristo ilang oras bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo upang pag-alala sa Kanya, pagtanaw sa Kanyang biyaya, pagtanaw sa Kanyang kabutihan, pagtanaw sa Kanyang sakripisyo, pagtanaw sa Kanyang muling pagparito na ating hinihintay nawa ng may pananabik, bagamat hindi natin alam kung kailan yung mismong oras at panahon na kung saan siya ay muling paparito. And we are looking at John chapter 3. Dumadako tayo sa isa sa mga naisulat na gospel accounts, isa sa mga aklat ng Ebanghelyo na isinulat mismo ni Apostol Juan. Isa sa mga apostol na kung saan ay kasama sa mga intimates ng ating Panginoong Jesus way back during His earthly ministry. At ito ay talagang nakasama niya mismo ang ating Panginoong Jesus up close and personal. At ito, nakabanatang ating tinitingnan, ay nandoon yung eksena sa kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Jesus na kung saan nagkakaroon siya ng diskurso
dito sa isang Pariseo at isang pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang si Nicodemo. Sa English, si Nicodemus. So, sa ating tinitingnan mga talata, itong mga talata ito ay bahagi ng diskurso na yun. When we talk about discourse or discourses, may nangyayari hindi lamang na usapan sa pagitan ng dalawa, ng Panginoong Jesus at saka ni Nicodemus. Ngunit mayroong nangyayari din pagtuturo at paglilinaw ang ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemus patungkol sa mga bagay ng langit. At isa sa mga unang mga bagay na binigyang pansin ng ating Panginoong Jesus na nais niyang ibahagi ng may kalinawan kay Nicodemus ay ang realidad ng muling pagsilang. Being born again. Ang pagiging born again, contrary to what many people would think it is, ay hindi isang grupo, hindi ito pangalan ng isang samahan, ito ay estado ng mga tao. What kind of state meron or disposition meron spiritually ang isang tao? Is that person spiritually dead still? Or is that person spiritually alive by the Spirit of God because of the death and resurrection of the Lord Jesus Christ? Isa sa mga una na binigyang pansin ng ating Haring Pastor kay Nicodemus at kanya talagang sinasabi na maliban ng isang tao ay isinilang muli, ay imposibleng hindi lamang makita niya ang kaharian ng langit, imposible rin siyang makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At ito ay dahil wala naman talagang magagawa ang isang tao pagdating sa mga bagay na spiritual kung siya ay patay din sa kanyang spiritual na kalagayan. Na malibang siya ay isilang muli sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, ay hindi siya makakakita ni makakapasok sa kaharian ng langit, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. And as the discourse went on, habang ito ay nagpapatuloy, from talking about regeneration through the Spirit's work sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, ay unti-unting dumadako ang ating Panginoong Jesucristo to set expectations of why He was here. Ibinibigay niya yung unang dapat asahan, hindi lamang ni Nicodemo, ngunit ng mga taong kanyang dinatnan dito sa sanlibutan, kung bakit siya naririto. Ano ang kanyang gagampan ng tungkulin? Sino ang nagpadala sa kanya? At paano ang kanyang tatapusing misyon kung saan siya ipinadala ng Ama dito sa daigdig? Paano ang isang makasalanan ay makikinabang doon sa tatapusing gawa? Sa panahon natin ay tapos na, pero sa panahon ito, nagkakaroon sila ng diskurso. Tatapusin pa lamang ng misyon o nagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Isa sa mga magaganda sa ginagawa ng ating Panginoon way back when He was talking to people, He would always exalt the two other persons of the Trinity. Although alam natin na the Lord glorifies Himself, pero the three persons of our one God glorifies one another. And they point to each other. Matapos ng Panginoon Jesus i-point si Nicodemus sa necessity ng pagkilos ng banal na Espiritu and regeneration, hindi siya dumako sa Diyos Ama. And by those who doing na siya ay dumako sa Diyos Ama, sinasabi niya, pinadala ako ng Diyos Ama. Naroon din na binabanggit niya kung ano naman ang kanyang tatapusing gawain bilang pagpapasako at bilang pagsang-ayon niya sa pagpapadala sa Kanya at pagsusubok sa Kanya ng Diyos Ama. Ngayon, sa kabila na nagiging diskurso nila, in the middle, bago tayo dumako dito sa ating mga mismong talata, in the middle of this, bago tayo dumako dyan, sa middle ng discussion ng regeneration, papunta dito, the Lord Jesus Christ issues a challenge kay Nicodemus. Yung sinabi siya kay Nicodemus, dahil si Nicodemus, sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, katungkulan, sa kabila ng mataas niya na pinag-aralan,
At ako ay naniniwala at kumbinsido rin na mataas ang intelektual na kapasidad nito na si Nicodemus. Pero syempre, dito natin nakikita na talaga hindi ito usapan pagdating sa biyaya ng Diyos ng kaligtasan, hindi ito usapan ng tagisan ng talino. Bagamat ang talino ay isa sa mga karaninong biyaya ng ating Panginoong Diyos sa bawat tao. Pero sa kabila ng nangyayaring diskusyon at malinaw na pagpapaliwanag ng ating Panginoong Jesus kay Nicodemo, lalo na nung sinabi ng Panginoong Jesus yung kanyang naging illustrative explanation kung paano nangyayari yung pagiging born again. Ang sabi ni Nicodemo, sumagot si Nicodemo, John chapter 3 verse 9. Paano kung mangyayari ang mga ito? So he was not getting it straight. Hindi pa niya natutuha yung diskurso sa kanya ng ating Panginoon Jesus. Sumagot si Jesus, guro ka ng Israel at hindi mo alam ang mga bagay nito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Nagsasalita kami tungkol sa alam namin at nagpapatotoo sa mga nakita namin. Ngunit hindi ninyo ito tinatanggap. Kung ang sinabi ko sa inyo ng mga bagay na panlupa ay hindi ninyo pinaniniwalaan, paano kayong maniniwala kung mga bagay na panlangit na ang sasabihin ko sa inyo? So nandun yung kanyang challenge, nandun yung kanyang pag-expose din sa pagiging o kawalan ng abilidad ni Nicodemus at the time na maunawaan itong mga bagay na makalangit until sa kanyang pag-transition patungo doon sa pagpapadala sa kanya ng Ama. Ito ang kanyang unang sinabi. We pick up from verse 12, let me read again verse 13. Ang sabi niya, walang sino mang nakaakyat sa langit maliban sa kanya na bumaba mula sa langit. At sino daw yun? Ang anak ng tao. One of the most favorite titles that Jesus Christ would like Himself address. Gusto niya na tinatawag siya at gusto niya na tinatawag ang kanyang sarili na anak ng tao. Hindi lamang dahil sa, kumbaga, this is not just an address of humility, kasi makisipin natin anak ng Diyos, anak ng tao. So pagka exalted anak ng Diyos, pag anak ng tao ay humble. Pero actually yung anak ng tao ay it points back to the book of Daniel na kung saan ay ginamit yung anak ng tao, pinapakita doon na ang anak ng tao ay pumupunta to the Ancient of Days, talking about God the Father at kinukunahan sa kanyang trono doon. So ang ibig sabihin ng anak ng tao, hindi siya title of, sabihin natin na parang pagpapakababa, it's an exalted title. Alam na mga Hudyo ang ibig sabihin ng anak ng tao. At yun yung paborito ng ating Panginoon sa Kristo. Pero sinabi niya na siya ay bumaba mula sa langit. Tapos pagdating natin ng verse 16, sinabi niya kung sino ang nagpababa sa kanya at kung bakit. Espesipiko niyang sinabi na ang Diyos Ama ang nagpababa sa kanya, ang nagkaloob sa sanlibutan ito ng kanyang presensya. Sabi ko, sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya, ibinigay, inirigalo ang kanyang kaisa-isang anak na sinabi ni John sa John chapter 1, itong anak na ito ay tunay na Diyos na nagkakawang tao. Kasama ng Ama, face to face with the Father. Pinadala ng Ama, ipinagkaloob mula saan? Verse 13, mula sa langit, the dwelling place of God. Upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahawa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
And then, we go at verse 17. Nilinaw ng ating Panginoon Jesus why He was there for the first time. In His first coming. Sinabi niya, hindi pa siya napanood upang maghatol. Hindi siya ipinadala muna ng Diyos sa sanlibutan upang hatulan na kaagad ito. Ngunit upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang sanlibutan. Ipinadala ng ating Diyos Ama ang kanyang nag-iisang anak na tunay din Diyos, isa sa mga persona ng ating nag-iisang Diyos na mula sa langit upang iligtas, magdala ng kaligtasang eksklusibo sa kanya lamang matatagpuan sa sanlibutang nararapat na hatulan. Kailangan natin tandaan ang sanlibutan. Kasi alam niyo, isa sa mga pinakapopular na talata sa Biblia in John 3:16 is also the most misunderstood and the most misinterpreted, the most misapplied. At ang nangyayari, although the love of God is exalted, but the holiness of God is watered down. Pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon nung kanya ipinapaliwanag kay Nicodemo. He is pointing out that though He was here to save, He is here to serve. He was here to save a world that is rightfully or deserving of judgment. Nararapat na hatulan. At ang scope ng paghatol na yun ay universal. Every single individual, every soul, sa kahit anong kapanahunan, sa kahit saang lugar sa sanlibutan, ay nararapat ng paghatol na ito ng ating Panginoong Diyos. Christ is also the judge of the living and dead. That is what He will do when He comes back. But during His first coming, He accomplished and completed redemption for those who will repent of their sin and trust in Him. Kaya nga sa ating paghahanda, sa ating pagkibahagi sa banal na hatulan, ating alalahanin, kung nakaraan ating tinignan what it cost God to establish His church, we shall be looking at something very closely related to what it cost God to save you and to save you. Kaya nga mula sa ating teksto ngayong umaga, ito ang ating mensahe. Si Jesucristo ang binigay ng Diyos Ama mula sa langit upang iligtas ang sanlibutang nararapat na hatulan. Nais kong ulitin, si Jesucristo ang binigay ng Diyos Ama mula sa langit upang iligtas ang sanlibutang nararapat na hatulan. Sana sa ating pagtingin sa mga talatang ito, regardless of how many times many of you have looked into the text, and regardless of how many times you overheard, especially John 3:16, I hope we'll have a fresh view of it. Not to say na gagawa tayo ng mga doktrinang wala naman dito sa kasaysayan and so on, pero we'll look at it with a fresh view. Na kung saan sana isa sa mga pangunahin natin mag-layunin ay mapaalalahanan tayo ng mga talatang ito of John 1:16. Ano yun? Na tayong lahat mula sa kapuspusan ng ating Panginoong Jesus ay tumanggap ng biyaya na sinusundan pa ng biyaya. That we have received in His fullness, grace upon grace. Kasi naman talaga ang ating ipinagdiriwang sa pagsambang ito, lalo't tigit pa na meron tayong pagkakataon na makibahagi sa banal na hapunan. We celebrate that. We celebrate Christ's grace upon grace to us. At para mas maunawaan pa natin ang mga bagay na ito, dalawang bagay ang ating titingnan ng magkasabay mula sa ating mga talata ngayon. Una, ang ibinaba mula sa langit. Tingnan natin ang ibinaba mula sa langit
At ang ikalawa, ang iniakyat punta sa langit. Ang iniakyat punta sa langit. So ito yung ating talakayin ng magkasabay sa halip na ating siyang isa-isahin when looking into the text. Obviously, the claims of Jesus Christ in His discourse with Nicodemus is ito. Siya ang mismong bumaba mula sa langit. Na kaya, meron ang Panginoong Yesus ng karunungang meron siya. Diba yun yung unang pinansin rather, ni Nicodemus kay Jesus Christ. So sabi niya, alam nyo, Guro, maliban kayo galing sa Diyos, yung karunungang meron kayo at yung abilidad na ginagawa niyo sa paggawa ng himala ay hindi niyo magagawa. He was able to recognize that Christ is heavenly. Christ came from heaven. Dahil ang kanyang mga ipinapangaral at ipinapahayag ay mga makalangit na mga bagay. Makalangit na mga katotohanan. Pero pag tinitingnan natin yung mga talatang kagaya nito, especially yung verse 13, isa sa mga dapat natin na talagang ipagpasalamat at ikamangha sa ating Panginoon ay yung kanya talagang karakter ng kababaang loob. Iniwan niya ang langit pansamantala upang bumaba dito sa lupa. Bumaba dito sa sanlibutan na nababalot ng sumpa ng kasalanan, ng iba't ibang anomalya ng kasalanan. At ang bumabang ito, walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao. At para ang Diyos ay magkatawang tao, kumbaga sumabay sa level ng kanyang mga nilikha, isang kamangha-manghang kabutihan at pagpapakababa mula sa ating Panginoon. In John 1:14, pagbabalikan natin yung talata ngayon, sinabi mismo doon ni Juan, diba, he has marveled at the glory of Jesus Christ. Pero sinabi niya, the Word became flesh. Ang salita o ang verbo ay naging laman. Yung kasunod ay makikita mo doon talagang katakot-takot na biyaya na. Dahil ang kasunod doon, after niyang magkatawang tao, siya'y nanahang kasama natin. Imagine niyo kung gaano katinding biyaya ng Diyos yun. If you'll be reflecting on that very truth, tapos tingnan mo yung sarili mo, ayon sa lente ng kasulatan ng ating Panginoon, pag tinignan mo kung sino ka, makikita natin actually dito sa ating mga talata ano ka at ano ako. Tayo ang mga dapat hatulan bilang mga bahagi ng sanlibutan na sa ilalim ng hatol ng Diyos nang dahil sa ating mga kasalanan. Sabi nga nito sa verse 18, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga ayaw magtiwala sa regalo ng Diyos Ama sa sanlibutan na kanyang anak, na nagpakababa, bumaba mula sa langit, at nanahang kasama natin. Ang mga ito ay nahatulan na. They stand condemned. Dahil totoo naman, yun yung ating natural na disposisyon. Bilang mga makasalanan, we stand condemned in front of our holy God. Yan ang natural na disposisyon ng isang nilalang ng Diyos sa kanyang wangis at imahe. Kasi bagamat nasa imahe at wangis pa rin niya tayo, but it's a broken image and likeness because of sin. And considering how holy the Lord God is, He will never accept anything less than perfect, or anyone less than perfect, less than morally perfect, and everything that is there to know about perfection. Pero going back to the point, nanahan pa rin siya.
kasama natin. He dwelt. Nakisama. Hindi natin nga talaga pwedeng panatangan ng Panginoon, di ba? Hindi natin siya pwedeng panatangan, hindi ko naiintindihan ang pinagdaraanan ko sa mga panahon na tayo ay bibigati. Hindi natin pwedeng panatangan ng ating Panginoon, hindi mo alam kung ano ang kalalasan ng isang taong natutokso. Because he was tempted in all points just like us, and yet, because he won real victory, totoong katagumpayan against sin and temptation, he was tempted in all points yet without sin. He remains sinless. But it doesn't mean na hindi siya nakipagsapalaran at nakipaglaban sa tukso at sa kasalanan. Bakit? Kasi siyang mula sa langit ay bumaba at ganahan na kasama natin. Ganahan kasama natin. And then in verse 16, kung ating titingnan ulit, Christ agreed to the Father's way. Noon pa lamang, ipinlano na po ng ating Diyos, ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu. Yung tinatawag natin Covenant of Redemption. And its fulfillment is called the Covenant of Grace. Ang tipan ng biyaya. Ang pagpaplano ay ang tipan ng pagtubos. Ang kanyang katuparan ay ang tipan ng biyaya. And that is what we will be celebrating and reminding ourselves today as we partake of the Lord's Supper. The new covenant is the new covenant, or the covenant of grace is the new covenant. Pero siya na bumaba mula sa langit at ganahan ay ang siyang regalo ng Diyos Ama sa sanlibutan. Ngayon nabanggit ko kanina kung paano ang mga talatang ito is oftentimes nakakabuso. It is because of somehow misleading. And sometimes sabihin natin na medyo mahirap sabihin to, pero I'll try my best na ipaliwanag siya ng malinaw. A little inaccuracy in translation. At kaya ako nagpapasalamat sa Diyos sa mga nagawa ng FSB, bagamat hindi pa tapos yung lumang ipaligya. They were able to capture. John 3:16 oftentimes is translated as, for God so loved the world. Tama ba? That He gave His only Son. Pero yung salitang so doon sa wikang Griego is the word hutos. At ang ibig sabihin nun ay this way. Hindi talaga siya tungkol. Yung context ng John 3:16 ay hindi talaga tungkol sa kung gaano. It doesn't answer the question, gaano kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Pero yun ang kalimitan na pinapairal ng mga nagbabasa o nag-i-interpret nito, nag-a-apply nito. Kaya, ang nangyayari, because of that, na-water down naman ang holiness ng Diyos. Pero ang talagang context, kung ito ay malinaw na i-translate ng FSB. Sa English translation, ganito siya. And God loved the world this way, that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Sa Tagalog, sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan. Sa ibang Tagalog translation usually, ganoon na lamang ang pagsinta. Pag unang tingin mo, unang pakinig natin, parang it talks about how much the Lord loves. And I'm not questioning the immeasurable gracious love of God. Hindi yun. We just have to look at what the context really is. It doesn't really talk about how much, it talks about how. Paano? Paano inibig ng ating Diyos Ama ang sanlibutan? At pagtingin na natin siya sa ganoong paraan, mas lalo actually may exhort without watering down the holiness of God. Makikita natin ang lawak pa ng biyaya ng ating Panginoon. Dahil pagtingin na natin sa konteksto, hindi nang antas, ngunit ng paraan.
kung paano ang Panginoon umibig sa sanlibutan, makikita natin kung bakit sa ganoong paraan niya inibig. Nang hindi napapababaw ang kanyang kabanalan. Ganito inibig ng Diyos ang sanlibutan. Ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isa anak. Now let's talk about that. Kung ipinagkaloob niya yung kanyang kaisa-isa anak, for what reason? Balikan natin. Ano siya? Bumaba mula sa langit. Nung bumaba siya, paano siya bumaba? As a man. Fully God, fully man. So pinagkatawang tao niya ng kanyang kaisa-isang anak, ibinigay sa sanlibutan, ibinaba mula sa langit, nanahan kasama ng mga makasalanan. Bakit? Upang sino mang sumampalataya sa kanya, yung magpapahamak. Paano? Paano ang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak? Dahil ang isang makasalanang dapat hatulan at mapahamak, nung nagkatawang tao at ibinigay ng Diyos Ama kanyang kaisa-isang anak upang malahang kasama natin, ay nagsisilbing kahalili natin ng mga panahong yun. Our sinless substitute. At ano nangyari sa krus ng Kalbaryo? Una sa lahat, ano nangyari? All throughout His 33 years of life, or 33 and a half, He fulfilled the law without missing any points of the law. Tinupad niya lahat yun. Kaya minsan sa kasulatan, wala tayong makikita, especially in the gospel accounts, that Christ needed a priest to sacrifice for Him. Hindi niya kailangan mag-sacrifice ng animal kasi wala siyang naging kasalanan. He was totally sinless, and He was doing that upang ang mga sasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng katuwirang kanilang kakailanganin upang humarap sa ating Diyos at sila hindi mapahamak. Sa halip ang buhay na walang hanggan na matatamo ng sasampalataya na makakatamo ng Kanyang katuwiran, ay may walang hanggang pakikisama sa ating Panginoong Diyos. And then here comes the cross. Nung siya ay nagdusa doon, at doon ay marahas na pinaslang ng mga makasalanang nilalang na siya rin ang lumikha. At pagkatapos noon, o during that time, bit niya ang kasalanan ng mga tao sa sampalataya sa Kanya. He had our sins placed upon Him. He remained sinless, hindi siya nagkasala. Ngunit siya tinira kung tila siya ang gumawa ng ating mga kahangalan at mga kasalanan. At ipinapatak sa Kanya ng buong buo ng ating Diyos Ama ang Kanyang banal na pag-aton. Sinaib, walang itinira. Kaya ang bawat sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak o hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi ganoon, sa ganoong paraan inibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinaba niya Kanyang anak, pinagkatawang tao niya para maging tagahalipin natin. How it makes so much difference pag tinignan natin yung John 3:16 in the context of how the word love, how God loves or loved the world. Nakikita natin ang impact pa din ng hapon ng Diyos dahil yun na nga ang punto kung bakit ganitong paraan inibig ng Diyos ng sanlibutan na ipinagkaloob niya kanyang kaisa-isang anak upang sa kabila ng kanyang pagpapaulan ng biyaya sa sanlibutan dapat hatulan ay hindi makompromiso ang kanyang kabanalan. Hindi makompromiso ang kanyang katarungan. Nagtagpo ang katarungan ng Diyos at ang kanyang biyaya sa krus ng ating Haring Pastor. It is where both His righteous judgment and His gracious love met. Nagtagpo ang dalawang
tila sa ating mga limitadong kaisipan na hindi pwedeng magsabay. Pero sa karunungan ng Diyos na pinagsabay niya kay Jesucristo. Bumaba ang ating Panginoon sa langit, and in the process of those who will repent and believe, sa mga nagsisi na at sumampalataya, sa mga magsisisi, halilawa at sasampalataya, iniakyat kayo, iniakyat tayo, na para sa mga magsisisi at sasampalataya pa lang iaakyat kayo sa langit. But let me clarify what that means. Hindi ibig sabihin noon na ang layunin, ang goal ng kaligtasan isinicure ng ating Panginoon sa Kristo ay langit. Heaven is never the goal. But the point of going to heaven is because the real goal is there. Heaven is not the goal, but it is the dwelling place of the goal. And that goal is not a thing, but a person. Ang ating Panginoong Diyos ay naroon. Sabi nga ng mga Puritan, heaven won't be heaven, or heaven will just be another paradise if God isn't there. Or heaven, or sabi ni John Piper, what makes heaven heaven is that God is there. Sabi nga ni Pedro in 1 Peter 3:18, and encouraging believers who are suffering, sapagkat si Kristo ay minsan lamang namatay dahil sa mga kasalanan, siya na walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang maiharap kayo sa Diyos, upang madala tayo sa Diyos. Namatay siya ayon sa laman, ngunit po ay nabibuhay ayon sa Espiritu. At hindi mangyayari yan kung ang hatol na dapat sa ating pumatak ay hindi niya inako. Matapos yung verse 13, sabi ng Panginoon sa verse 14, at kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganoon din kailangan maitaas ang anak ng tao. It is foreshadowing the cross. Kasi ito ay kinuha ng ating Panginoon Jesus na bilang katuparan ng propesiya tungkol sa Kanya in Numbers 21:5-9, na kung saan noong mga panahon yun, nagreklamo ang mga pinalayang Israelita nung sila nasa ilang dahil sila daw ay nasusuya na sa pagkain binibigay sa kanila ng ating Panginoon. At bilang paghatol sa kanila ng Panginoon at pagdidisiplina, sila ay pinakulanan ng mga ahas na makamandan, na kung saan marami sa kanila na tuklaw, ang mga ito ay namatay, pero ang ating Panginoon ay mapagbiyaya. Nung umami ng mga Israelita na sila ay nagkasala dahil sila ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa kanyang hinirang na tagapamagitan nila noong panahon yun na si Moses. Matapos ipanalangin ni Moses ang mga ito sa kanilang pagsasisi, masabi ng Panginoon, gumawa ka ng isang makamandag na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin mo. Yung tinatawag natin yung mustal, yung bronze snake, ng mga panahon yun, itinirit, tinitingnan nila yung mga natuklaw, kung sino man ang tumingin doon, ay hindi na sila mamamatay mula doon sa kamandag na ahas na tumuklaw sa kanila. Kung sinasabi ng Panginoon sa Kristo, I am better. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang ng mga panahon yun, ano nangyari? Ang mga tumingin doon ay nabuhay, bagamat nangarapat ng paghatol na kanilang tinanggap mula sa Diyos, ganoon din kailangan maitaas ang anak ng tao. And He was erected just like that. Actually erected in a much more severe way.
At ang paraan ng pagtingin ay sa paraan ng pananampalataya. Kung ikaw ay narito ngayon, itanong mo sa iyong sarili ko ba ay sumampalataya na sa Kanya? Ikaw ba ay nagsisi na sa iyong mga kasalanan? Nakita mo na ba na maging ang iyong marahil na pinangahawakan na mga sa tingin mo'y magdadala sa iyo sa presensya ng Diyos? Na-realize mo na ba na mga bagay na yun ay baliwala? Hindi ka talaga madadala ng iyong mga pagbibigay o ng iyong mga bersyon ng kabutihan, magiging maayos na kaibigan sa presensya ng ating banal na Diyos. Maging ito bang mga bagay na pinangahawakan mo that will fall short, pinagsisihan mo na. At iyong bang pinatitiwalaan, tinitingnan sa paraan ng pananampalataya lamang ang itinaas sa krus na anak ng tao na matay at muling nabuhay. Tumanggap at umako ng paghatol mo upang makabilang ka sa mga tao na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo in verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na hinahatulan. Sapagkat malibang ikaw ay magsisi at sumampalataya, nasa iyo pa rin ang hatol ng Diyos. Bagamat hindi pa niya ipinapatak sa iyo, ngunit tiyak niyang ipapatak sa panahong itinakda niya. Ang pinakamasalimuot na hatol ay tatanggapin mo. Malibang tanggapin mo sa paraan ng pananampalataya ang nag-iisang regalo ng Diyos, ang anak ng taong bumaba mula sa langit, ang kanyang Diyos. Sa kanyang pangnanayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, isinubog ng Diyos sa sanlibutan ang kanyang kahit-isang anak upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ganito ipinamalas ang pag-ibig. Hindi dahil inibig natin ng Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinubo niya ang kanyang anak bilang kalan para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Have you trusted in that? Ibang ipinagpapasalamat ang paraang itinabulit ng Diyos upang ipamalas ang kanyang mapagbiyayang pagmamahal sa sanlibutan. At kung ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon bilang paghahanda ng iyong sarili sa pakikibahagi sa banal na hapunan, do you continuously delight or do we continuously delight at how God loved the world nung ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa? Are you still in awe? Na sa kabila ng napaka-taas ng Diyos na hindi maabot ng kahit sino, ay pinaabot niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapadala, pagpapababa sa langit at pagkakatawang tao ng kanyang kaisa-isang Diyos. Dito pa rin ba iniaangkla ang lahat ng aspeto ng iyong buhay? Lalo na sa paglalakbay mo, sa paglagok sa pagiging kawangis ng Panginoon sa Kristo. Pinagpapasalamat mo ba pangunahin sa iyong araw-araw na ikaw na dapat hatulan ay hindi nahatulan dahil tinanggap na ng Panginoong sa Kristo ang buong paghatol na dapat mong tanggapin. Ang puso mo ba ay nakasisigla ng mga kamalayan ng bagay na ito, maging sa kalagitnaan ng mabibigat na hamon na maaari mong pinakaharap? At ito bang mga bagay na ito ay nakakatulong ng gusto sa iyo upang sa mga panahon ng pagkatok ng tukso ay ikaw ay makahingi at magpatuloy sa paglugod sa Kanya na ipinadala ng Diyos upang tumanggap ng paghatol mo, na ang ipinarito sa Kanyang unang pagparito ay hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang sa pamamagitan niya ay ito ay paligtas.
pananabik sa pakikibahagi sa banal na hapunan ay dahil ng mga bagay na kaharap natin ngayon, na inihaharap sa atin ngayon ng ating Panginoon Diyos. I would encourage everyone to take at least a minute to reflect upon these words. As common as this text or these verses may be, as popular as it may be, it is always refreshing to us all. Kahit makailang ulit mo na siyang pakinggan, makailang ulit pag nilang inaya, it remains refreshing to us all. Ikaw at ako, at sino mo magsisisi at sasampalataya, using heaven as a both literal and figurative language to denote that you are brought to God or will be brought to God kung ikaw ay magsisisi pa lang at sasampalataya. You'll have lived to the fullest. Kung dahil sa ipinadala ng Diyos, kanya sapagkat inibig ng Panginoong Diyos ang sanlibuthang makasalanan sa kabila ng kasalanan nito without compromising His holiness in this way. And as I close, I would like to say in John 3:16 in its English version, and God loved the world this way, that He gave His only Son, that every believing ones will not perish, but have everlasting life. Sana mga bagay nito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. Tayo po ay manalangin, tayo ay magpasalamat sa Diyos sa Kanyang paalala sa atin na sana ay makapaghanda sa atin sa ating pakikibahagi nito sa banal natin. So let's go. Kaming dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng gusto sa mga bagay na inihain mo sa amin ngayong umaga. Salamat po, aming Panginoon, sa paalala na ibigaya sa amin. It is indeed that in the fullness of Christ we all receive grace of God. Nanagawa ang mga kasama namin at maaaring maabot ng mensaheng ito na hindi pa nagsisisi sumasampalataya ay humantong sa tunay na pagsisisi at pagsampalataya sa aming Panginoon Hesus Kristo. Siya na bumaba mula sa langit. Siya na ipinagkaloob mo sa sanlibuthang nararapat na katulad upang iligtas ito. Sana ito'y maunawaan nila. Ang labi nila, Panginoon, itong regalo mo ito sa paraan ng pagsisisi at pagsampalataya sa nag-iisang ito. Sana po sa aking mga kapatid sa pananampalataya sa mga bahagi na ng iyong kawan, sa mga minamahal mo, pinapakain ng mga tupa, pinaalagaan, pinakalingan. Sana po mga bagay na ito yung silbi namin kagalakan, aming angkla, aming pundasyon, aming kapayapaan, aming lakas. Na hindi kami, Panginoon, bagamat hindi namin itinatanggi ang hirap ng mga karanasan sa daigdig na ito at ang mga napakarami pang tukso ng kasalanan. Ngunit sana itong mga bagay na aming pinagbilay-bilayan ngayon ang aming parating pagkukulan ng atensyon ng aming pansin. Lalo na as we deal with both sin and suffering as we continue to walk in this life. Ito aming Panginoon. Sana ito ay magdudok sa amin na magpatuloy sa paglago na may layunin na duwalhatiin at magala kami sa iyo. Maraming salamat muli sa biyaya ng mga bagay dito sa mga paalala. Sana ang mga bagay na aming pinasalusaluhan ngayon ay magdala sa iyo ng palulat dito.
maraming pong salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming haling Pasko. Amin po Panginoon sa Kristo. Amen. Ang lahat po ay